Sa kalaliman ng tahimik na gabi, tatlong binata mula sa baryo ang naglakas loob na pumasok sa isang malawak na lupain sa gilid ng Bulacan matapos makaamoy ng masangsang na amoy na menusok sa ilong. Isang amoy na tila nanggagaling sa isang bagay na matagal nang nabubulok. Habang papalapit sila sa isang dambuhalang kulungang bakal sa sulok ng hardin, tila yumayanig ng bahagya ang lupa sa paligid nito. Parang may gumagalaw ng dahan-dahan sa dilim. Nanginginig ang mga flashlight sa kanilang mga kamay. At nang tumagos ang liwanag sa mga selda ng kulungan, tumambad ang tiyan ng isang dambuhalang sawa, python, na hindi normal ang pag-umbok, banat na parang puputok na. Biglang gumalaw ng malakas ang hayop kaya lumikha ng nakakatakot na ingay ang bakal na kulungan. Isa sa mga binata ang napasigaw, may laman ang tiyan niya, at mula sa sandaling iyon, ang madilim na sikreto ng pamilya de Los Santos ay nagsimulang mabunyag. Magandang araw at sumainyo ang kapayapaan. Sabay-sabay tayong maglaan ng sandaling panahon upang manalangin at magpasalamat sa may kapal. Naway sa pamamagitan ng panalangin ay maging panatag ang ating mga puso at mapuno ng pagpapala ang ating mga buhay. Ang Barangay Santa Elena sa Bulacan ay karaniwang tahimik, tila mas mabagal ang takbo ng oras sa pagitan ng mga puno ng niyog at huni ng mga kuliglig sa gabi. Ngunit sa mga huling linggo ng tag-init ng taong iyon, ang katahimikan ay nabasag na parang salaming inapakan. Nagsimula ang lahat sa isang balita na kumalat ng mas mabilis pa sa hangin, si Don Antonio de Los Santos. Ang pinakamayamang tao sa baryo ay biglang naglaho ng walang bakas. Si Don Antonio ay hindi basta-bastang tao. Siya ay nasa mid-negatibo 50 na nagtayo ng kanyang yaman mula sa negosyo ng bigas at palaisdaan. Ang kanyang bahay, o mas tamang tawaging maliit na compound, ay nakatayo ng agaw pansin sa dulo ng baryo. May mataas na gate na bakal na may magagarbong ukit. Malawak at lunti ang bakuran. May dambuhalang koypon. At ang pinakakakaiba, isang higanting kulungang bakal. Dito niya inaalagaan ang isang sawang bitin na ilang metro ang haba. Isang hayop na tinatawag niyang itagapagbantay ng swerte. Laging nagbubulungan ang mga taga-baryo. Kalahating biro pero puno ng takot. Ang pera nasa vault pero ang buhay binabantayan ng ahas. Ngunit sa nakalipas na 3 araw, walang sinuman ang nakakita kay Don Antonio sa mga lugar na madalas niyang puntahan. Ang kapehan sa tapat ng palengke kung saan siya madalas umupo para magbasa ng dyaryo at makipagkwentuhan tungkol sa presyo ng palay ay may naiwang bakanting mesa. Sa bodega ng bigasan, nawala ang kanyang malakas at maotoridad na boses. Maging ang kanyang paboritong itim na tsu ay nakaparada lang sa garahe, nababalutan ng manipis na alikabok. Sa simula, nagtatanungan lang ang mga kapitbahay, pero habang tumatagal, ang tono ng kanilang boses ay naging madidilim na bulungan. Si Aling Nena, ang tindera ng gulay, ay nagsabi habang nanlalaki ang mata, maraming kaaway ang ganyang kayaman, baka kinidnap at humingi ng ransom. Ngunit si Mang Berting, dating empleyado ni Don Antonio, ay mabilis na umiling. Impossible. Si Don Antonio ay laging nagpapaalam kapag aalis ng malayo, hindi siya basta-basta mawawala ng ganito. Lalo pang kumapal ang hinala ng lahat. Lalo na't gabi-gabi, mula sa direksyon ng likod bahay ng mansyon, maraming residente ang nagsabing nakakaamoy sila ng kakaibang baho, tulad ng hayop na namatay at hinayaang mabulok. May mga nagsasabi ring nakarinig sila ng tunog ng kumikiskis na bakal. Tila may gumagalaw sa loob ng kulungan ng ahas na iyon. Sa gitna ng panik ng mga tao, si Rico, ang kaisa-isang anak na lalaki ni Don Antonio, ay lumabas sa gate ng bahay. Sinubukan niyang umiti kahit maputla ang kanyang mukha. Pumunta si Papa sa Maynila para sa business meeting, bukas o makalawa uwi na yon, sabi niya. Si Audrey, ang kanyang asawa, ay sumingit gamit ang malambing na boses. Baka kailangan lang niya ng pahinga, maraming iniisip. Ngunit ang mga mata nila ay hindi kayang magsinungaling, pareho silang balisa. Parang may tinatago silang mas malaki pa sa simpleng pagkawala. Ang marangyang bahay ay mukha pa ring buhay. Nakabukas ang mga ilaw sa harap. Minsan ay naririnig ang tunog ng telebisyon mula sa sala, ngunit ang aura ay parang bahay na nagpipigil ng hininga. Tuwing dumadaan ang mga residente, nakikita nila sina Rico at Audrey na nagbubulungan, lilitaw at mawawala mula sa kusina, pupunta sa likod bahay, tapos sa kulungan ng sawa, tila may binabantayan.
Si Mang Lito, ang pinagkakatiwalaan ng pamilya na nagtrabaho na doon ng 26 na taon, ang mukhang pinakamalungkot. Lagi siyang nakayuko. Tuwing may nagtatanong na kapitbahay, kitang-kita ang itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Tanda na halos hindi siya natutulog. Samantala, si Isko, ang kapitbahay na ang bahay ay katabi mismo ng likod bahay ng mansyon, ay nagsimulang mabalisa. Ilang beses na daw siyang nakarinig ng tunog na parang mabigat na bagay na hinihila sa lupa. Si Isko ay tipong sensitibo sa mga bagay na kahina-hinala. At simula nang mawala si Don Antonio, ang pakiramdam niya ay parang hinihila siya papunta sa kulungan ng ahas na iyon. Tila may tumatawag sa kanya upang ibunyag ang katotohanan. Sa ikatlong araw na walang balita, sa wakas ay nagpunta na sina Rico at Audrey sa istasyon ng pulisya sa bayan. Pautal-utal na nagsalita si Rico. Nawawala si Papa. Hinanap na namin kung saan-saan. Wala kaming makitang bakas. Nakayuko si Audrey, namumula ang mga mata. Ngunit ang nakakapagtaka, walang luha. Hindi siya umaalis ng ganito katagal. Natatakot kami na baka may masamang nangyari. Gumawa ng blotter report ang mga pulis. Ngunit iba ang sinasabi ng kanilang kutob. Maraming bagay ang hindi tugma. Masyadong maraming maliliit na kasinungalingan ang isinisingit sa mga pangungusap ng mag-asawa. Pumunta ang mga investigador sa bahay at tiningnan ang kwarto ni Don Antonio. Naroon pa ang kanyang cellphone. Ang pitaka ay nasa drawer, ang gintong relo ay nasa mesa. Lahat ng importanteng dokumento ay maayos. Walang senyales na naglakbay siya. Ang sasakyan niya ay nasa garahe, hindi nagalaw. Lalo pang lumakas ang hinala ng pulisya nang makakita sila ng bakas ng basang lupa malapit sa pintuan sa likod papunta sa hardin. Ang mga bakas ay mukhang dinaanan ng isang tao na may dalang mabigat na bagay. Nang gabing iyon, bago umalis ang mga pulis, lumitaw si Isko sa may gate. Maputla ang mukha niya. Bumulong siya sa isa sa mga opisyal. Sir, hindi ko po alam kung importante to, pero 2 gabi na ang nakakaraan, nakarinig ako ng kaluskos at ang baho mula sa kulungan ng ahas ay lalong tumatapang. Nakita ko rin si Audrey na pabalik-balik doon. Hindi pangkaraniwan. Nagkatinginan ang mga pulis. Ang barangay Santa Elena na karaniwang payapa ay naging lugar na puno ng bulong-bulungan at takot. Walang naglalakas loob lumabas sa gabi, lalo na ang dumaan sa gilid ng malaking bahay ni Don Antonio. Lahat ay nakakaramdam na may mali, isang bagay na mas madilim pa kaysa sa hinalang kidnapping. At sa likod ng bakal na bakod ng marangyang bahay na iyon, isang maitim na katotohanan ang naghihintay. Nakatago sa pusod ng tahimik na hardin at marahil sa loob ng isang dambuhalang hayop na laging itinuturing na tagapagbantay ng swerte. Nang matanggap ang ulat ng pagkawala, isang maliit na team mula sa munisipyo ang agad na nagtungo sa mansyon ni Don Antonio. Mukhang maayos ang bakuran sa harap, ngunit may kakaibang hangin na bumabalot sa lugar. Nakatayo si Rico sa may pinto na may pilit na ngiti. Samantalang si Audrey ay nakayuko, tila takot tumingin sa mata ng mga opisyal. Sa sala, nagsimulang magtanong ang mga pulis ng mga simpleng bagay, ngunit ang mga sagot ni Rico ay lalong nagiging hindi pare-pareho. Pumunta si Papa sa Malolos. May investor na gustong makipagkita, sabi niya. Agad siyang pinutol ng isang opisyal. Kung ganoon, bakit naiwan ang telepono niya sa kwarto? Karaniwan ay dala niya iyon. Natahimik si Rico ng ilang saglit bago sumagot. Baka nagmamadali siya. Sumingit si Audrey, malambing ang tono pero nagmamadali. Makakalimutin na talaga si Papa, ngunit ang mga kamay ni Audrey ay nanginginig ng pino. Napansin ito ng opisyal pero hindi kumibo. Matapos ang paunang pagsisiyasat, ginalugad ng team ang buong bahay. Sa kwarto ni Don Antonio, ang hangin ay parang hindi nagalaw ng tao sa loob ng ilang araw. Ang kama ay maayos, pero sobrang ayos, tila inayos hindi ng may-ari, kundi ng isang taong gustong magtakip ng isang bagay. Sa mesa, naroon pa ang mga maintenance na gamot na iniinom ni Don Antonio araw-araw. Walang nawawala. Walang travel bag, walang damit na kinuha mula sa aparador. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang bagay, hindi kailanman nagbalak umalis ng malayo si Don Antonio. Nang lumabas ang team papuntang garahe, isa sa mga pulis ang lumuhod at hinawakan ang hood ng sasakyan. Malamig at maalikabok ang itim na hood, mahinang sabi niya.
Walang senyales na ginamit ang sasakyan sa loob ng ilang araw. Sa likod bahay, dala ng hangin sa hapon ang isang bahagyang masangsang na amoy. Ang amoy na inireklamo ng mga residente. Nagkatinginan ang mga opisyal at sinundan ang pinagmumulan nito. Doon nakatayo ang dambuhalang kulungang bakal ng alagang sawa ni Don Antonio. Sarado ng mahigpit ang kulungan, pero mula sa mga siwang ng bakal, tumatama ang sinag ng araw sa katawan ng malaking ahas na nakapulupot ng tahimik na parang buhay na bato. Isang opisyal ang bumulong. Bakit parang mas malaki ang tiyan niya kaysa sa karaniwan? Nagmamadaling sumagot si Rico, malakas talagang kumain ang ahas na yan. Dinamay ni Audrey sa mapilit na tono, nagpakain kami ng maliit na kambing noong nakaraang linggo. Ngunit inilista ng mga opisyal ang hindi pangkaraniwang obserbasyon na iyon. Kasabay nito, lumabas si Mang Lito mula sa kusina. Ang mukha niya ay talagang nanlulumo. Yumuko siya ng malalim sa mga pulis, tapos ay naglaho na parang takot magsalita. Lalong lumakas ang hinala nang bumalik ang teknisyan na sumuri sa key system mula sa maliit na kwarto sa likod. Lahat ng recording sa nakalipas na 3 araw ay nawala. Binura ng manual, sabi niya. Agad na umalma si Rico. Baka nag-error. Luma na ang system na iyan. Pero alam ng mga pulis ang pagkakaiba ng error sa sadyang pagbura. Bago umalis ng bahay, nagpa siya ang isa sa mga pulis na magtanong ulit kay Audrey. Mrs. Audrey, kailan niyo huling nakita si Don Antonio? Natahimik si Audrey ng medyo matagal bago nagsalita, 3 araw na ang nakakaraan noong hapunan. Napalingon si Rico ng mabilis, nakataas ang kilay na parang hindi iyon ang sagot na pinagkasunduan nila. At ang munting sandaling iyon ay hindi nakaligtas sa mata ng mga pulis. Lalong tumindi ang tensyon nang ianunsyo ng mga opisyal na lalagyan ng police line ang area ng bahay habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nanigas si Rico. Hinawakan ni Audrey ang lailayan ng damit niya, maputla na parang nawala ng dugo. Nang lumabas ang mga opisyal sa gate, lumapit si Isko, ang kapitbahay na kanina pa nakamasid sa malayo. Mahina ang boses niya, pero sigurado. Sir, sigurado ako na mayroon something sa likod bahay. 2 gabi na ang nakakaraan, nakarinig ako ng parang mabigat na bagay na hinihila at ang baho ay lalong lumalala. Tinitigan ng opisyal ang marangyang bahay sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito, may mas madilim na kutob kaysa kanina, may itinatago sa loob ng lugar na iyon. Isang bagay na hindi magtatagal ay mabubunyag na. Nang gabing iyon, matapos maglagay ng dilaw na linya ang pulisya sa paligid ng bahay ni Don Antonio, lalong naging nakakapanindig balahibo ang paligid ng baryo. Nakailaw pa rin ang mga bahay ng mga kapitbahay kahit hating gabi na. Tila ang buong baryo ay ayaw matulog hanggat hindi nalulutas ang misteryo ng pagkawala ng mayamang lalaki. Samantala, nakaupo sina Rico at Audrey sa sala ng tahimik. Sobrang bigat ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Parang hindi na sapat ang hangin sa kwarto para makahinga. Sa labas, 2 pulis ang naiwang nagbabantay. May utos silang manmanan ang aktibidad ng mga nakatira sa bahay buong gabi. At hindi nagtagal, may lumitaw na kahina-hinala. Bandang 9:00 ng gabi, biglang bumukas ang ilaw sa likod bahay. Nakita ng isang pulis ang anino ni Audrey na mabilis na naglalakad papunta sa hardin, may dalang parang maliit na balde. Ang galaw niya ay nagmamadali, puno ng kaba. Bakit siya pumunta doon ng ganitong oras? Bulong ng isang pulis sa kasama niya. Isinulat nila ito sa report nang hindi lumalapit, naghihintay ng karagdagang utos. Ngunit lalo nitong pinagtibay ang paniniwala na mayroong itinatago ang pamilya sa likod bahay. Samantala, sa loob ng bahay, nakaupo si Mang Lito ng mag-isa sa kusina. Nanginginig ng pino ang matatanda niyang kamay habang hawak ang tasa ng kape. Ang mukha niya ay nagpapakita ng takot at guilt na naghalo. Narinig niya ang mga yapak ni Rico na papalapit at agad niyang inayos ang upo. Mang Lito, mahina pero tensyonadong boses ni Rico. Bukas kapag nagtanong ang mga pulis, sabihin niyo lang na wala kayong narinig noong gabing iyon. Napalunok si Mang Lito. Gusto ko lang sabihin ang totoo, Hijo. Tinitigan siya ng masama ni Rico, nagbago ang tono at naging malamig. Mapapahamak tayong lahat kapag nagsalita kayo ng hindi kailangan. Ang salitang iyon ay nagpayuko kay Mang Lito. Alam niyang may bagay na mas madilim pa kaysa sa simpleng banta. At nang gabing iyon, nagpasya siyang huwag matulog.
Nakaupo lang siya naghihintay, umaasang may isang taong maglalakas loob na makinig sa kung ano talaga ang nakita niya. Kinabukasan ng umaga, dumating ang team ng mga investigador mula sa lungsod. Hindi sila nagsayang ng oras. Sinimulan ang pagsusuri mula sa istruktura ng bahay, ang daanan papunta sa likod bahay hanggang sa kulungan ng sawa. Habang naglalakad sa damuhan na basa pa ng hamog, biglang huminto ang isang investigador. "Tingnan niyo to," sabi niya habang tinuturo ang lupa na may mahabang marka. "Hindi to bakas ng paa, kundi bakas ng hinihila. Parang may mabigat na bagay na kinaladkad papunta sa kulungan ng ahas." Lumuhod ang isa pang investigador, sinuri ng malapitan. "Sariwa pa to, siguro 2 o 3 araw pa lang." Sinubukan ni Rico ng ngumiti kahit nanginginig ang labi. Baka bakas yan ang kambing na pagkain ng ahas. Ngunit hindi naniwala ang investigador. Masyadong malaki ang bakas para sa isang kambing. Habang nagsisiyasat, nakatayo si Audrey sa malayo sa likuran, yakap ang sarili. Tuwing lumalapit ang mga investigador sa kulungan ng sawa, naninigas ang mukha niya na parang taong nagpipigil ng hininga. At nang subukan ng isang opisyal na hilahin ang pinto ng kulungan, biglang sumigaw si Audrey, "Huwag! Magagalit ang ahas!" Tumahimik ang paligid. Ang labis na reaksyon na iyon ay nagpatinginan sa mga investigador. Isa sa kanila ang kalmadong nagsabi, "Tinitingnan lang namin. Walang mapapahamak." Pero balisa pa rin si Audrey. Ang mga mata niya ay palipat-lipat kay Rico na parang humihingi ng tulong. Ngunit nakayuko lang si Rico. Hindi kayang tumingin pabalik. Sa gitna ng kalituhan, naglakas loob na si Mang Lito na lapitan ang isang investigador. Halos hindi marinig ang boses niya. "Sir, may kailangan po akong sabihin." Lumingon ang investigador at tinitigan ang matanda ng may buong atensyon. "Ano po ang nakita ninyo?" Huminga ng malalim si Mang Lito bago nagsalita ng mahina. "Noong nakaraang gabi, nakarinig ako ng kaladkad. At nakita ko sina Rico at Audrey papunta sa direksyon ng kulungan. May dalang malaking bagay. Napakalaki." Naging seryoso ang mukha ng investigador. "Handa po ba kayong magbigay ng opisyal na pahayag?" Tumango ng dahan-dahan si Mang Lito kahit maputla ang mukha. At sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang narinig mula sa kulungan ng sawa, tunog ng bakal na kumikiskis sa isang bagay na mabigat na nagpalingon sa lahat ng investigador. Ang masangsang na amoy na kanina ay mahina lang ay naging malinaw na ngayon. Menusok sa ilong. Isa sa mga investigador ang bumulong, "Buksan natin ang kulungan." Ngayon na. At doon, ang investigasyon ay pumasok sa madilim na yugto na walang sinuman ang handang harapin. Biglang naging tensyonado ang paligid sa likod bahay nang marinig ang tunog ng bakal mula sa loob ng kulungan. Mabilis na kumilos ang mga investigador at bumuo ng semicircle. Habang sina Rico at Audrey ay nakatayo sa likuran nila na maputla ang mga mukha. Ang masangsang na amoy ay sumingaw ng malakas, tila lumalabas mula sa mga siwang ng lupa. Isa sa mga senior investigator, si Major Santos, ay sumenyas gamit ang kamay. "Buksan ng dahan-dahan. Baka maging agresibo ang ahas." 2 pulis na nakamakapal na gloves ang nagbukas ng mabigat na bakal na pinto. Tumunog ng malakas ang ingsel, nakakapangilabot sa sinumang makakarinig. Pagkabukas ng pinto, ang dambuhalang sawa ay tila gumagalaw ng mabagal. Ang tiyan nito ay umuumbok ng malaki. Hindi natural, parang may mahabang bukol na pumipilit sa balat at kaliskis nito na umuna. Hindi gumagalaw ng agresibo ang ahas. Sa halip, mukha itong nanghihina, tila katatapos lang lumulo ng isang bagay na napakabigat. Inobserbahan ni Major Santos ang sitwasyon saka nagbigay ng utos, "Kailangan natin ng snake handler." Ngayon na. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang isang lokal na tagapaghuli ng ahas na nagngangalang Mangkulas. Lumapit siya ng may tiwala, tinitigan ang katawan ng ahas na nakahiga at nanghihina. Ang laman ng tiyan na to ay hindi kambing, mahina niyang sabi. "Masyadong malaki, masyadong mahaba." Napalunok si Audrey. Basag ang boses niya. "Manong, baka baboy ramo lang yan, si." Matalim na sumabat si Mangkulas. 30 taon na akong nag-aalaga ng ahas. Alam ko ang itsura ng kinain na biktima." Ang pahayag niya ay nagpatahimik sa lugar. Walang gumagalaw kahit ang hangin ay parang tumigil.
Pagkatapos ay nagbigay ng instruksyon si Mangkulas sa mga pulis. Kailangan nating mapatalsik ang laman ng tiyan niya. Hindi ito madali. Pero kung may bagay sa loob, ito lang ang paraan para hindi masira. Hinawakan ng dalawang pulis ang ulo ng ahas gamit ang espesyal na kagamitan. Sinubukan ng ahas na pumiglas, sumisitsit ng mahina, pero masyadong puno ang katawan nito para lumaban ng malakas. Sinimulan ni Mangkulas na dahan-dahang diinan ang dulo ng tiyan, inuusad ang pressure papunta sa bibig ng ahas ng maingat. Ang proseso ay mabagal, ngunit nakakapanindig balahibo. Lahat ng mata ay nakapako sa malaking bukol sa katawan ng ahas na gumagalaw ng paunti-unti papunta sa panga nito. Pumikit si Audrey, namumutla. Nakatitig si Rico sa lupa, nakakuyom ang kamay hanggang sa mamuti ang mga buko ng daliri. At pagkatapos, biglang nanginig ng malakas ang ahas. Bumuka ng malapad ang bibig nito. Bumulwak ang likidong napakabaho. Nagtakip ng ilong ang ilang pulis. May ilan na napaatras. Mula sa suka na iyon. May lumitaw. Isang bagay na madilim at gulanit parang tela. Tinamaan ng flashlight ang bagay na iyon. Napasinghap ang isang opisyal. Parang damit to. Ipinagpatuloy ni Mangkulas ang pagdiin. Ang malaking bukol ay tuluyang naitulak hanggang sa lumabas ang bahagi nito. May matigas na bagay na nakausli sa pagitan ng gumpol ng basang tela. Lumuhod si Major Santos, gumamit ng bakal na tungkat para hilahin ng kaunti ang gumpol papunta sa liwanag. At doon nakita ang kislap ng berde at ginto, isang singsing na may batong jade. Ang ukit sa gilid ay napakakaiba. Ukit na madalas makita ng mga taga-baryo kapag nakaupo si Don Antonio sa kapehan. Bumulong ang isang opisyal, basag ang boses. Ito ang singsing ni Don Antonio. Napaurong si Audrey ng isang hakbang. Nanginginig ang labi. Hindi yan yon. Impossible. Tinakpan ni Rico ang mukha gamit ang dalawang kamay. Nanghina ang tuhod. Dahan-dahang tumayo si Major Santos. Matigas ang mukha. May nakuha tayong importanteng ebidensya. Kayong dalawa. Tinuro niya sina Rico at Audrey. Sasama kayo sa presinto ngayon din. Sinubukan ni Audrey na tumanggi. Pero wala namang pinatutunayan yan. Baka lang. Mariing pinutol siya ni Major Santos. Ang singsing na ito ay hindi kusang papasok sa tiyan ng ahas. Idinagdag ng isa pang pulis, at ang key footage na binura noong nakaraang 3 araw ay hindi rin nagbura sa sarili nito. Natahimik si Audrey. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Si Mang Lito, na kanina pa nakatayo sa malayo, ay nagtakip ng bibig, nangingilid ang luha. Ang katotohanang kinatatakutan niya ay unti-unti nang lumalabas. Habang sinisiguro ng mga pulis ang ebidensya sa evidence bag, lumingon si Major Santos sa kanyang team. Mababa ang boses niya. Puno ng pag-iingat. Ipagpatuloy ang paghahanap. Kung nandito ang singsing, malaki ang posibilidad na ang ibang bahagi ay hindi rin malayo. At sa sandaling iyon, napagtanto ng buong barangay Santa Elena na ang katotohanang kinatatakutan nila ay tuluyan ng bumangon mula sa tahimik na hardin. Nang hapong iyon, matapos matagpuan ang jade ring sa suka ng sawa, hindi na nagduda ang mga investigador. Dinala agad sina Rico at Audrey sa Provincial Police Office. Ang mga taga-baryo na nagtipon sa harap ng gate ng mansyon ay natahimik na lang. Ang iba ay gulat, ang iba naman ay tumatango-tango na parang napatunayan na ang kanilang kutob. Sa istasyon ng pulisya, nakaupo si Rico sa interrogation room, nanginginig ang kamay. Basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang damit. Samantala sa kabilang kwarto, tuwid na nakaupo si Audrey. Matatag ang mukha niya, pero hindi maitago ng kanyang mga mata ang kislap ng takot. Nagsimula ang interogasyon kay Rico. Tinitigan siya ni Major Santos ng malalim. Natagpuan na namin ang singsing ng tatay mo. Sino ang nagbura ng kisses? Ibinuka ni Rico ang bibig pero walang boses na lumabas, puro mabibigat na hininga lang. Nakakita rin kami ng bakas ng kaladkad papunta sa kulungan. Ang bakas na iyon ay hindi gawa ng hayop. Mabigat na bagay iyon, dagdag ni Santos. Yumuko si Rico. Namumula ang mga mata. Hindi ko alam, sir. Lumapit pa ng kaunti si Santos. Alam mo,
At habang tumatagal kang tahimik, lalo kang napapahamak. Ang mga salitang iyon ang nagpasuko kay Rico. Kinagat niya ang kanyang labi at sa wakas ay lumabas ang garalgal na boses. Ako. Sinunod ko lang ang utos ni Audrey. Biglang tumahimik ang kwarto. Nagkatinginan si Santos at ang iba pang investigador. Ipinagpatuloy ni Rico. Halos parang batang takot ang boses niya. Noong gabing yon, galit na galit si Papa. Nalaman niyang ginagamit ni Audrey ang pera ng kumpanya nang walang paalam. Nag-away sila ng matindi. Sinubukan kong umawat. Pero nadulas si Papa. Tumama ang ulo niya sa sahig. Itinaas ni Santos ang kilay. Nadulas o tinulak? Pumikit si Rico. Tinakpan ng kamay ang mukha. Si Audrey. Siya ang nakabangga kay Papa nung tinulak niya ang pinto. Akala ko hindi sadya. Akala ko hinimatay lang si Papa. Ngunit humina ang boses ni Rico at tuluyan ng umiyak. Nagkamali ako. Nagpanik ako. Nagpanik siya. Hindi namin alam ang gagawin. Samantala, sa kabilang kwarto, pilit pa ring pinapanatili ni Audrey ang kanyang composure. Dalawang investigador ang nakaupo sa harap niya. Mrs. Audrey, marami nang naipaliwanag ang asawa niyo, sabi ng isa. Tipid na umiti si Audrey. Siguradong na-misinterpret lang niya. Madaling magpanik si Rico. Binuksan ng investigador ang folder na mailitrato ng jade ring. Kay Don Antonio ito. Tama. Tinitigan ni Audrey ang litrato ng hindi kumukurap. Pwedeng maging pagmamay-ari nino man ang singsing na iyan. Nakita namin iyan sa loob ng tiyan ng sawa ninyo, putol ng investigador sa matigas na tono. Nawala ang ngiti ni Audrey. Bumagsak ng dahan-dahan ang balikat niya, tulad ng taong naubusan na ng lakas magsinungaling. Narinig din namin ang testimonya ni Mang Lito, dagdag ng investigador. Nanlaki ang mata ni Audrey. Ano? Anong sinabi niya? Hindi agad sumagot ang investigador. Binuksan nila ang pinto at pumasok si Mang Lito ng dahan-dahan, nakayuko. Nanginginig ang mga hakbang. Tinitigan siya ng matalim ni Audrey. Mang Lito, hindi niyo. Ngunit itinaas ng matanda ang kanyang kamay kahit nanginginig. Patawad, Ma'am Audrey. Hindi ko na kayang manahimik. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Parang basag ang boses niya. Noong gabing yon, nakarinig ako ng malakas na ingay sa sala. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakita kong nakahandusay si Don Antonio. Nakatayo si Ma'am Audrey sa ibabaw niya. Tapos sinabi niya kay Rico, kailangan nating gumawa ng paraan bago mahuli ang lahat. Nanigas si Audrey. Sinungaling. Siya lang ang ni. Ipinagpatuloy ni Mang Lito. Nagsimulang tumulo ang luha. Tapos binuhat ninyong dalawa ang katawan niya. Ipinasok sa sako. Nakita ko kayong hinihila iyon papunta sa kulungan ng ahas. Gusto ko sanang pigilan. Pero tinitigan ako ni Ma'am Audrey at sinabing, kapag nagsalita ka, kasama kang isisilid sa sako. Naging malamig ang kwarto. Natahimik si Audrey. Walang pagtanggi na lumabas. Madilim ang kanyang mga mata. Puno ng galit na hinaluan ng takot. Sa kabilang kwarto, naririnig din ni Rico ang pag-iyak ni Mang Lito. Tinakpan niya ang kanyang tainga pero umaalingaw pa rin ang boses. Itinala ng mga investigador ang lahat at sa sandaling iyon, nabuo ng malinaw ang kwento. Hindi aksidente, hindi lang dala ng panik, may planong mas madilim pa. Sa pagtatapos ng interogasyon, tumayo si Major Santos at nagsalita sa malamig na boses, may sapat na kaming ebidensya para isampa ang kaso sa piskalya at kayong dalawa ay hindi na makakauwi ngayong gabi. Nang lupaypay si Rico sa upuan. Naggitngit ang ngipin ni Audrey. Puno ng puot ang mukha niya. Ngunit sa labas ng kwarto, sumandal si Mang Lito sa dingding. Hahabol-habol ang hininga. Alam niyang lumabas na ang katotohanan at simula pa lang iyon ng mga susunod na mabubunyag. Matapos maitala ang pag-amin ni Mang Lito, mabilis na bumalik ang team ng mga investigador sa mansyon ng mga De Los Santos para magsagawa ng reenactment. Dala nila ang mga paunang ebidensya, litrato ng singsing, basang tela mula sa suka ng ahas, at initial forensics report. Mas tahimik ngayon ang bahay kaysa kanina.
Tila ang buong istruktura ay nagpipigil ng hininga sa takot. Nakaharang pa rin ang police line sa bawat pinto. Ang araw sa hapon ay nagbibigay ng maputlang dilaw na liwanag sa batong sahig ng likod bahay, nagbibigay ng malungkot na aura na hindi pwedeng baliwalain. Sinimula ni Major Santos ang reenactment. Kailangan nating maintindihan kung ano ang nangyari mula sa sala hanggang sa pagpasok ng Sako sa kulungan. Sinuri muna ng mga pulis ang sala. Ang makapal na carpet na kanina ay mukhang malinis ay nagpapakita na ngayon ng malabong mansang natatakpan ng disenyo ng tela. Gumamit ang forensics ng AV light at biglang lumitaw ng malinaw ang pattern ng mga talsik. Bakas ng dugo, sabi ng isang forensics technician, at ang direksyon ay papunta sa pinto sa likod. Tumango si Santos. Pinapatibay nito ang sinabi ni Mang Lito. Sinundan nila ang AV trail palabas ng sala, papuntang kusina, hanggang sa likod bahay. Habang papalapit sa hardin, palapad ng palapad ang bakas. Tila bumibigat ang bagay na hinihila habang tumatagal. Malapit sa pinto sa likod, nakatagpo ang mga investigador ng isang bagay na nalingat kanina, isang maliit na piraso ng telang batik, o barong fabric, na naipit sa ilalim ng paa ng kahoy na mesa. Kapareho ito ng motif ng piraso ng tela na lumabas sa tiyan ng sawa. Malamang bahagi ito ng damit na suot ni Don Antonio noong gabing iyon, sabi ng teknisyan. Tumingin si Santos sa paligid. Siguradong may iba pang piraso sa labas. Naglakad pa ng malayo ang team sa hardin. Ang damo sa isang partikular na daanan ay nakadapa, bumubuo ng mahabang linya papunta sa kulungan. Nang umabot ang bakas sa bakal na pinto ng kulungan, huminto ang ilang pulis. Mayroon sa lupa, mga gasgas na pino, parang marka ng bakal o kiskis ng pinto na pilit binuksan. Muli, lahat ay tumuturo sa iisang direksyon, ang kulungan ng sawa. Sa harap ng kulungan, inutusan ni Santos ang kanyang mga tauhan na suriing mabuti ang paligid. Isa sa mga pulis ang nakakita ng isang punit na plastic bag sa likod ng damuhan na mailamang maduming latex gloves. Amoy panlinis, sabi niya. May tira ring chlorine liquid. Tinitigan ito ni Santos. Ibig sabihin, may sinubukang magbura ng ebidensya pagkatapos ng insidente. Lahat ay napalingon sa direksyon ni Audrey kahit wala siya doon. Malinaw na naramdaman ang anino ng kanyang mga ginawa. Samantala sa istasyon ng pulisya, nasa karagdagang interogasyon pa rin si Audrey. Iba na kaysa kanina. Ngayon, hindi na siya sumusubok umiti o tumanggi. Walang laman ang mata niya pero matalim. Parang isang taong bumubuo ng ibang estratehiya sa kanyang isip. Nagtanong ang investigador sa kalmadong boses, Mrs. Audrey, bakit niyo dinala ng asawa niyo ang katawan ni Don Antonio sa kulungan? Anong layunin niyo? Hindi agad sumagot si Audrey. Tinitigan niya ang mesa, dahan-dahang hinihimas ang daliri. Ako. Ayoko lang na isumbong niya kami sa pulis, sabi niya. Sa wakas, naging flat ang boses niya. Kung magsusumbong siya, mabubunyag lahat ng perang ginamit namin. Gumamit kayo ng pera ng kumpanya? Malaki. Tapos ang ideya na ipasok ang katawan sa kulungan? Tinitigan ni Audrey ng diretso sa mata ang investigador. Ideya ko iyon. Walang pagsisisi sa tono ng boses niya, pawang malamig na katotohanan lang. Sa kabilang kwarto, narinig ni Rico ang bahagi ng pahayag ni Audrey mula sa likod ng pinto. Namutla ang mukha niya, nanginig ang labi. Sumandal siya sa pader nang hina ang katawan. Sinabi niyang ideya niya iyon, bulong ni Rico. Gulat at durog na durog. Ang pulis na nagbabantay sa kanya ay nagsabi ng mahina, ginamit ka lang, Rico. Malinaw mula sa umpisa na siya ang nagpapatakbo ng lahat. Pumikit si Rico. Nanginginig ang hininga. Akala ko pinoprotektahan ko ang asawa ko. Yun pala tinatakpan ko lang ang mga bakas niya. Nang bumalik ang investigation team mula sa bahay ng mga De Los Santos dala ang mga bagong tuklas, gumawa ng maikling konklusyon si Major Santos, ngunit mariin. Hindi ito aksidente. Ito ay pagpatay. At ang may sala ay hindi iisang tao, kundi isa na nagplano at isa na sumunod. Si Rico ay anino lamang. Si Audrey ang utak. At ang mga bakas ng madilim na gabing iyon ay kumpletong ebidensya na. Matapos ang reconstruction, bumalik ang team sa provincial office dala ang mga bagong ebidensya.
Nang gabing iyon, ang kwarto ng mga investigador ay puno ng mga folder na mailitrato, notes mula sa lokasyon, at initial forensics report. Lahat ng palatandaan ay tumuturo sa iisang bagay, ang pagkamatay ni Don Antonio ay hindi aksidente, kundi planadong aksyon. Nagpatawag ng maliit na meeting si Major Santos kasama ang team. Mayroon na tayong bakas ng dugo, pira-pirasong damit, sisigi na sadyang binura, at ebidensya na nilulo ng ahas ang katawan. Ngayon kailangan natin ng isa pang bagay. Motibo. Isang investigador ang nag-abot ng pulang folder. Ito ang report tungkol sa financial transactions ng pamilya. May interesting dito, sir. Binuksan ni Santos ang folder. Sa loob ay may bank record sa pangalan ni Audrey. Sunod-sunod na malalaking transaksyon ang nakalista. Karamihan ay bayad sa mga account na walang malinaw na pagkakakilanlan. May ilan ding nakatala bilang malalaking cash deposits. Loan shark ba to? Tanong ni Santos. Opo, sir. Sagot ng investigador. Tinanong namin ang account numbers. Baon sa utang si Audrey sa isang grupo ng 5 bawas 6 o lending investors sa Malolos. Sobrang laki ng halaga. Kung nalaman ni Don Antonio at nagsumbong, masisira ang buong reputasyon ng negosyo ng pamilya. Isinara ni Santos ang folder ng dahan-dahan. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay banta sa kinabukasan. Samantala, bumalik ang investigador sa harap ni Audrey. Ang babae ay iba na ang itsura ngayon, hindi na gaanong defensivo, pero mas matalim. Tila na-realize niya na ang laro ay papalapit na sa katapusan. Mrs. Audrey, sabi ng investigador, nakita na namin ang ebidensya ng bank transactions nyo sa mga loan shark. Gusto nyo bang magpaliwanag? Umiti lang si Audrey ng mapait. So, nahanap nyo rin sa wakas. Magkano ang total? Tanong ng investigador. Tumingala si Audrey, hinawi ang buhok sa mukha. Sapat na malaki para mawala sa akin ang lahat kung magsasalita ang biyenan ko. Gusto niya akong isumbong sa pulis. Sabi niya pinapahiya ko ang pamilya. At iyon ang dahilan kung bakit niyo siya tinapos. Hindi sumagot si Audrey. Mahigpit ang hawak niya sa upuan. Namumuti ang mga kuko. Ipinagpatuloy ng investigador. Nakita rin namin ang ebidensya ng property ads na tinago niyo. Gusto niyong ibenta ang bahay ng pamilya. Sa pagkakataong ito, nanlaki ang mata ni Audrey. Binuksan niyo ang cellphone ko. May warrant kami. Pumikit si Audrey, huminga ng malalim. Gusto kong ibenta ang bahay na yon. Ang yaman na yon ay dapat mapunta sa asawa ko. Kami ang bata, kami ang nangangailangan ng kinabukasan. So, gusto niyong agawin ang lahat? Tumitig ng diretso si Audrey. Malamig ang tingin parang bakal. Hindi ako hihingi ng tawad dahil gusto kong mabuhay ng mas maginhawa. Samantala sa kabilang kwarto, nakatulala si Rico. Narinig niya ang bahagi ng usapan mula sa likod ng one-way mirror. Bawat pangungusap na lumalabas sa bibig ni Audrey ay parang kutsilyong dahan-dahang tumatarak sa dibdib niya. Ginawa ni Audrey ang lahat ng to para sa pera, bulong niya. Hindi makapaniwala. Mahinang sumagot ang investigador sa tabi niya. Hindi lang para sa pera, ginawa niya to para makontrol ang lahat. Umiling si Rico ng mahina, maputla ang mukha na parang papel. Sabi niya, gawin natin to para sa pamilya. Tinapik ng investigador ang balikat niya. Ang taong ganyan ay walang pamilya, Rico. Ang meron lang siya ay layunin. Tinakpan ni Rico ang mukha, nanginginig ang katawan, galit, lito, wasak. Sa wakas ay na-realize niya na ang papel niya ay anino lang. Ginamit ni Audrey ang takot niya, pagsunod niya, at pagmamahal niya. Namanipula siya para pagtakpan ang bakas ng babaeng akala niya ay katuwang niya sa buhay. Hindi nagtagal, ipinatawag ng investigador ang buong team para buuin ang final chronology. Lahat ng piraso ay nagsimulang magdugtong-dugtong parang puzzle. Nadiskubre ni Don Antonio ang embezzlement o paglustay ng pera. Balak niyang isumbong si Audrey. Nagpanik si Audrey dahil tinatakot siya ng mga pinagkakautangan niya. Nagkaroon ng away. Malakas na tulak. Tumama ang ulo ni Don Antonio. Kinuha ni Audrey ang kontrol sa sitwasyon. Inutusan si Rico na buhatin ang katawan ng ama.
Kinaladkad ang sako papunta sa kulungan at ang sawang tagapagbantay ng bahay ay pinilit maging buhay na libingan. Nag-conclude si Major Santos, malinaw ang motibo. Pera, kapangyarihan at takot na mawala ang lahat. Tinitigan niya ulit ang pulang folder. Handa na tayong humakbang sa susunod na yugto. Biglang may pumasok na investigador ng nagmamadali, dala ang isang papel ng pinakabagong resulta ng forensics. Major, may nahanap kaming magpapabago sa lahat. Tumahimik ang kwarto. Ang papel ay naglalaman ng bakas ng sugat na imposible galing sa pagkadulas. Ito ay tanda ng direktang karahasan, tanda ng isang pagpatay. Biglang tumahimik ang kwarto ng mga investigador. Nang ilapag ang bagong resulta ng forensics sa mesa, kinuha ito ni Major Santos. Binuksan ng dahan-dahan tulad ng taong alam na may makikita siyang magbabago sa takbo ng buong kaso. Sa unahang pahina ng report, malinaw na nakasulat, natagpuan ang bakas ng blunt force trauma sa ulo at leg ng biktima. Kahit hindi natagpuan ng buo ang katawan ni Don Antonio, ang mga piraso ng tissue mula sa suka ng ahas ay sapat na para ma-analyze. Hindi ito pagkahulog, bulong ni Santos. Pinalo ito. Tumango ang lahat ng investigador. Alam nila na mula dito, wala nang puwang para sa alibing aksidente. Nakaupo si Rico sa kabilang kwarto. Nang marinig ang mga katagang iyon, nanigas siya. Pinalo, garalgal ang boses niya. Ako. Hindi ko pinalo si Papa. Mahinang sumagot ang investigador sa tabi niya. Alam namin na ang sugat na to ay hindi tugma sa lakas ng kamay mo. Mas malalim ang sugat. Ang anggulo ng palo ay hindi anggulo ng taong nagpapanik, kundi ng taong ginawa yon ng may intensyon. Pumikit si Rico. Nanghina ang katawan. Si Audrey. Walang sumagot dahil malinaw na ang sagot. Sa interrogation room, ipinatawag ulit si Audrey. Sa pagkakataong ito, ang mukha niya ay hindi nakasing tensyonado ng dati. May pagod, pero mayroon ding kakaibang malamig na katahimikan. Tila alam na niya kung ano ang itatanong. Inilapag ni Santos ang forensics report sa harap niya. Mrs. Audrey, ito ang resulta ng pagsusuri sa tissue. Hindi nahulog si Don Antonio. Ang ulo niya ay pinalo ng matigas na bagay ng malakas. Binasa ni Audrey ng mabilis, tapos ay huminga ng malalim. Kung ganoon, alam niyo na ang totoo. Para saan pa kung ulitin ko ang kwento? Para makasiguro, yumuko ng kaunti si Santos. Ikwento mo kung paano mo ginawa. Sumandal si Audrey sa sandalan ng upuan at nagsalita sa flat na tono, binantaan niya ang buhay ko, ang kinabukasan ko. Kung hindi ako kikilos, tapos ang buhay ko. So pinalo niyo siya. Tumitig ng diretsyo si Audrey. Hindi kumukurap ang madilim niyang mata. Pinalo ko siya. Napuno ng katahimikan ang kwarto. Ipinagpatuloy ni Audrey, gumamit ako ng kahoy na pamalo malapit sa pinto sa likod. Hindi siya namatay agad. Gumapang siya. Nagpanik si Rico. Ako ang nag-utos sa kanya na magdala ng sako. Lahat ng sumunod na hakbang. Ako ang nagdesisyon. Nagsulat ang investigador ng walang imik. Kung gusto niyo ng motibo, patuloy ni Audrey. Simple lang. May utang ako. Kailangan ko ng pera. At ang asawa ko ay masyadong sunod-sunuran para tumanggi sa kahit anong hilingin ko. Napakasakit ng mga salitang iyon. Sa kabilang kwarto, narinig ni Rico ang bahagi ng pahayag na iyon. Namutla siya ng husto. Nanginginig ang kamay hanggang sa tumunog ang upuan. Sinubukan siyang pakalmahin ng investigador. Rico, hindi mo kailangang matakot. Pwede kang makatulong sa kasong ito. Ngunit umiyak si Rico, hindi tulad ng isang lalaking may edad, kundi tulad ng batang na-realize na ang buong buhay niya ay ginawang kasangkapan. Sabi niya aksidente yon. Sabi niya kailangan naming protektahan ang pamilya. Sabi niya mapapatawad ako ni Papa. Kalmadong sumagot ang investigador. Walang ibang pinrotektahan si Audrey, kundi ang sarili niya. Sa wakas ay inangat ni Rico ang ulo. Pula ang mga mata. Gusto kong sabihin ang lahat. Ito ang naging susi para tuluyang madiin si Audrey. Nang gabing iyon, nagpatawag ng formal na meeting ang mga investigador kasama ang buong team. Lahat ng ebidensya ay inayos ng rapi, litrato, bakas ng fiber,
piraso ng tela, resulta ng forensics, bank transactions, testimonya ni Mang Lito, at ang halos kumpletong pag-amin ni Audrey. Tumayo si Major Santos habang pinagmamasdan ang buong team. Malinaw ang plano natin. Gagawin natin ang final investigation report. Mula dito, papasok na ang kaso sa piskalya. Isang investigador ang nagdagdag, kailangan din nating isecure ang property at mga titulo ng lupa ng pamilya. Kung may balak si Audrey na ibenta o i-transfer, kailangan nating pigilan. Tumango si Santos. Tama, lahat ng ari-arian ng pamilya de los Santos ay kailangang i-freeze muna. Sa kabilang banda ng gusali, nakaupo ulit si Audrey nang mag-isa sa interrogation room. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang mga kamay. Ang mukha niya ay galit, pero sa likod noon ay mayroong mas madilim, pag-amin. Pagsuko. Nang dahan-dahang patayin ang ilaw sa kwarto para tapusin ang sesyon ng interogasyon, tumingin si Audrey sa security camera at nagsalita ng mahina, halos pabulong. Kung hindi lang sana ako pinojok ni Don Antonio, walang kailangang mamatay. Ang mga salitang iyon ay nagpailing sa investigador na nakabantay sa monitor dahil sa kilabot. Dahil sa likod ng lahat ng kasinungalingan, may nag-iisang katotohanan si Audrey, hindi siya nagsisisi. Nagsisisi lang siya dahil nabigo siya. Ilang linggo matapos ang huling interogasyon, ang kasong pagpatay kay Don Antonio ay opisyal na pumasok sa yugto ng paglilitis sa Regional Trial Court sa Bulacan. Mula pa lang sa umaga, ang bakuran ng korte ay puno na ng mga taga-barangay Santa Elena na dumating dala ang kuryosidad. Gusto nilang makita ng personal kung ano ang magiging kapalaran ng mag-asawang namuhay sa likod ng Marangyang Gate ng pamilya de los Santos. Sa loob ng courtroom, mas matindi ang tensyon. Siksikan ang mga reporter. Handa ang mga kamera na kunan ang bawat sandali. Nang bumukas ang pinto sa gilid, dinala papasok ng mga jail officer ang dalawang akusado, sina Rico at Audrey. Mukhang maputla at payat si Rico. Gumadyuwang ang lakad. Si Audrey naman, sa kabaligtaran, ay nanatiling nagpapakita ng malamig na tindig at tuwid. Kahit na ang tingin niya ay malinaw na nagtatago ng kaba. Pinalo ng hukom ang gavel. Bukas na ang sesyon. Katahimikan. Tumayo ang prosecutor, binuksan ang makapal na folder ng may determinadong galaw. Your Honor, papatunayan namin na ang pagkamatay ng biktima ay hindi aksidente. Ito ay pagpatay na plinano ng akusadong si Audrey sa tulong ng kanyang asawa, si Rico. Agad na tumahimik ang kwarto. Sinimulang ilatag ng prosecutor ang mga ebidensya. Bakas ng dugo sa sala, carpet na may kupas na mansa, bakas ng kalagkad papunta sa kulungan ng ahas, DFE na sadyang binura, transaksyon sa loan sharks sa pangalan ni Audrey, resulta ng forensics na nagpapakita ng palo, at ang singsing na jade ni Don Antonio na natagpuan sa tiyan ng sawa. Bawat ebidensya ay ipinapakita sa screen. Bawat litrato ay nagpapabigat sa atmosfera ng kwarto. Sinusubukan ni Audrey na manatiling kalmado. Samantalang si Rico ay nakayuko. Parang hindi kayang tingnan ulit ang nangyari. Ang pangunahing saksi, si Mang Lito, ay tinawag sa harap. Ang matanda ay naglakad ng dahan-dahan pero matatag ang mukha. Tumayo siya sa harap ng mikropono, huminga ng malalim. Noong gabing yon, nakarinig ako ng pagtatalo. Sabi niya, nakita ko si Don Antonio na bumagsak at si Ma'am Audrey na may hawak na pamalo. Takot na takot si Rico. Pagkatapos noon, ipinasok nila ang katawan sa sako at kinalagkad papunta sa kulungan ng ahas. Narinig ang bulungan ng kilabot mula sa mga tao. Marami ang nagtakip ng bibig. Hindi makapaniwala sa narinig. Nagsulat ang hukom ng seryoso ang mukha. Pagkakataon naman ng defense lawyer na magsalita. Sinubukan niyang baliktarin ang sitwasyon. Si Mrs. Audrey ay mentally stressed. Siya ay nasa kondisyon ng panik at tinatakot ng problemang pinansyal. Ngunit sumagot ng matigas ang hukom, ang problemang pinansyal ay hindi katwiran para kitilin ang buhay ng isang tao. Pagkatapos ay tinawag si Rico bilang akusado. Tumayo siya, nanginginig ang boses. Sumama ako. Dahil natatakot ako. Sabi ni Audrey, iyon lang ang paraan para mailigtas ang pamilya. Tinitigan siya ng hukom ng matagal. Naiintindihan mo ba na ang ginawa mo ay napakalupit? Tumango si Rico. Tumulo ang luha. Nagsisisi ako.
Your Honor, nagsisisi ako. Nang turn na ni Audrey na magsalita, ang buong kwarto ay nagpigil ng hininga. Mrs. Audrey, may gusto ba kayong sabihin? Tanong ng hukom. Dahan-dahang tumayo si Audrey. Tinitigan niya ang hukom tapos ang buong kwarto. Walang inig sa boses niya nang sabihin niyang, kung hindi lang sana ako pinojok ni Don Antonio, walang kailangang mamatay. Agad na umingay ang kwarto sa gulat. Pinalo ng hukom ang gavel ng malakas. Katahimikan. Ngunit alam ng lahat na ang malamig na pangungusap na iyon ang nagsara sa kanyang kapalaran. Matapos ang serye ng mga testimonya at ebidensyang hindi mapapasubalian, tinapos ng hukom ang sesyon sa araw na iyon. Nang ilabas sina Rico at Audrey, sinundan sila ng tingi ng mga taga-baryo. Tingin na puno ng pagkadismaya, galit at kilabot sa trahedya ng pamilyang naging bangungot. Sa sulok ng kwarto, nakayuko si Mang Lito, hinihimas ang mukha. Mabigat ang pakiramdam niya, pero may ginhawa rin. Ang katotohanan ay nakatayo na sa gitna ng korte. Wala nang tinatago. Dumating na ang araw ng pagbaba ng hatol. Mula pa lang sa umaga, ang bakuran ng Regional Trial Court ay puno na ng mga taga-barangay Santa Elena na dumating ng may tensyonadong mukha. Gusto nilang saksihan ang pagtatapos ng kaso na yumanig sa baryo ng ilang buwan. Sa loob ng courtroom, ang katahimikan ay sobrang lalim na pati ang tunog ng papel ay rinig na rinig. Dinala papasok sina Rico at Audrey na nakapusal ang mga kamay. Mukhang nanghihina si Rico. Ang mukha niya ay gusot tulad ng taong nawala ng direksyon sa buhay. Si Audrey ay mukhang mas maputla kaysa sa nakaraang pagdinig, pero pilit pa rin siyang tumatayo ng tuwid kahit wala na ang kislap ng kumpiyansa sa kanyang mga mata. Pinalo ng hukom ang gavel. Binuksan ang promulgation of judgment. Ang buong kwarto ay nagpigil ng hininga. Binasa ng clerk of court ang hatol. Si Rico ay itinuring na guilty sa pagtulong na alisin ang bakas ng pagpatay. Si Audrey ay inakusahan bilang prinsipal o pangunahing may pakana at nagsagawa ng planadong pagpatay kay Don Antonio. Pagkatapos nito, binuksan ng hukom ang desisyon. Ang boses niya ay matigas, matatag, at hindi nagbibigay puwang para sa pagdududa. Base sa mga iniharap na ebidensya, testimonya ng mga saksi, pagsusuri ng forensics, at pag-amin ng mga akusado. Ang korte ay nagpapasya. Naging saksakan ng tahimik ang courtroom. Ang akusadong si Rico ay hinatulan ng reclusion perpetua, habang buhay na pagkakulong. Tinakpan ni Rico ang mukha, nanginginig ang katawan. Hindi siya sumubok na magtanggol. Alam niyang ang konsekwensyang ito ay bunga ng kanyang mga pinili. Pinili na hinayaan niyang kontrolin ng iba. Ipinagpatuloy ng hukom sa mas mabigat na tono. Ang akusadong si Audrey ay hinatulan ng parusang kamatayan bilang pangunahing salarin sa murder. Note, bagamat suspendido ang death penalty sa Pilipinas, sa konteksto ng kwentong ito ay ibinaba ang hatol na ito. Nagulat ang ilang tao. May mga bumuntong hininga ng malalim. Nanatiling tahimik si Audrey. Ang labi lang niya ang gumalaw para bumuo ng tipid ng ngiti, hindi ngiti ng saya, kundi mapait na ngiti ng isang babaeng na-realize na ang buong plano niya ay gumuho. Handa na ako, mahina niyang sabi. Ngunit hindi pa tapos ang sidang. Isang lalaking naka-Amerikana ang tumayo mula sa likurang hanay. Nagpakilala siya bilang legal representative ng pamilya de los Santos. Your Honor. Bago pumanaw, ang yumaong Don Antonio ay gumawa ng last will and testament na notaryado. Lahat ay lumingon. Binuksan ng lalaki ang folder at itinaas ang isang dokumentong may selyo. Sa nasabing habilin, lahat ng ari-arian, bahay, lupa, negosyo ng bigas, at bank accounts ay hindi ipinamamana kay Rico o kay Audrey. Tumitig si Rico ng blanko. Nanlaki ang mata ni Audrey. Sa unang pagkakataon, talagang nayanig siya. Ipinagpatuloy ng abogado, nagpasya ang yumaong Don Antonio na i-donate ang lahat ng kanyang yaman sa isang foundation na tumutulong sa mga mahihirap na bata sa probinsya. Nagkaroon ng munting ingay sa courtroom. May ilang residente na napaluha sa tuwa at paghanga sa desisyon ng yumao. Ang iba naman ay tumitig kay Audrey nang may kilabot, isang babaeng pumatay para sa yaman at sa huli ay walang nakuha kahit ano. Yumuko si Audrey. Nawalan ng kulay ang mukha. Walang salita, walang depensa. Sa unang pagkakataon, mukha siyang talunang-taluna. Nakatitig lang si Rico sa sahig.
Bumagsak ang balikat niya tila ang bigat ng ilang taon ay dumagan sa kanya ng sabay-sabay. Pinalo ng hukom ang huling gavel. Tapos na ang kaso. Habang iginigya sina Rico at Audrey palabas, walang ni isang taga-baryo ang nagsigawan. Walang sumigaw ng galit. Pawang mahabang katahimikan. Katahimikan ng isang pamilyang nawasak dahil lang sa kasakiman at kasinungalingan. Sa sulok ng kwarto, nakatayo si Mang Lito na parang estatwa. Tinitigan niya ang upuan sa korte na unti-unting nababakante. Sa mga mata niya ay mailungkot pero mayroon ding ginhawa. Ang katotohanan ay nakuha na ang pwesto nito. At sa araw na iyon, natutunan ng Barangay Santa Elena ang isang bagay. Ang pera ay pwedeng kitain ulit, pero ang buhay at tiwala ay hindi na maibabalik kapag nawala na.